Dapat bang umasa ang mga Pilipino sa credit cards para sa emergencies? Ang credit card ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan sa pananalapi o isang bitag na mahirap takasan, depende sa kung paano ito ginagamit. Kaya ang tanong, dapat bang umasa ang mga Pilipino sa credit cards para sa emergencies? Alamin natin ang mga kalamangan at kahinaan nito. Una, ang mga benepisyo. Ang credit card ay nagbibigay ng instant access sa pera, lalo na sa mga panahong kailangan mo ito ng mabilis. Halimbawa, kung biglaan kang nagkaroon ng gastusin sa ospital, pagkukumpuni ng sasakyan, o biglaang biyahe, ang credit card ang unang makakatulong. Hindi mo kailangang maghintay ng loan approval o magbenta ng mga ari-arian para lang makakuha ng pera. Bukod dito, maraming credit card ang nag-aalok ng mga benepisyo tulad ng zero-interest installment plans, rewards points, o cashback. Kung gagamitin ng tama, maaari nitong bawasan ang bigat ng gastusin sa emergency. Pero may downside din ang credit cards. Hindi ito libreng pera. Kung hindi mo mababayaran ang buong balanse sa tamang oras, aabot ang interest rate sa Pilipinas ng hanggang 36% kada taon. Halimbawa, ang utang na isa 0,000 na hindi nabayaran ay maaaring maging higit pa sa 13,600 sa loob lamang ng isang taon. Ang interes na ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nalulubog sa utang. Bukod dito, ang sobrang pag-asa sa credit card ay maaaring makasama sa disiplina mo sa pananalapi. Dahil madali itong gamitin, posibleng maging dahilan ito para hindi ka maglaan ng panahon sa pagbuo ng emergency fund. Sa halip na mag-ipon para sa hinaharap, baka masanay kang gamitin ang credit card sa lahat ng uri ng gastusin. Kaya ano ang dapat gawin? Ang tamang sagot ay balanse. Ang credit card ay maaaring maging backup solution para sa emergencies, pero hindi dapat ito ang una mong aasahan. Ang pinakamainam na solusyon ay maglaan ng emergency fund na kaya mong gamitin sa panahon ng kagipitan. Targetin na makabuo ng pondo na sasapat sa 3 hanggang 6 na buwan ng mga gastusin. Kung kailangan gamitin ang credit card, siguraduhin mong babayaran ang balanse sa pinakamaagang panahon upang maiwasan ang pagtaas ng interest. Gamitin ito ng may disiplina para lang sa tunay na emergencies at hindi para sa mga luho. Ikaw, ano ang pananaw mo? Ang credit card ba ay dapat ituring bilang isang kasangkapan para sa emergencies o isang huling opsyon? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang tips sa pananalapi. Maging handa, maging matalino, kita-kits sa susunod na video.